Okay, so verse 15, sabay-sabay po natin basahin. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Shall we pray? Dakilang Diyos na mga Panginoon sa lahat, kami po ilubos na nagpapasalamat Panginoon sa magang ito Panginoon. Nakalog niyo po sa aming Panginoon. We pray namin Panginoon na kayo pong siyang magturo Panginoon, magmensahe sa magang ito Lord. Panginoon, kayo pong siyang magtago Panginoon sa gagamitin niyo sa magang ito Lord. Sa inyong tikulan ang sabihin ng inyong presensya, ang inyong sarili Lord, ang siyang makita Panginoon. Muli Panginoon, hingin namin Lord yung banal na Espiritu Lord, na siyang kumigas Lord sa kalagitnaan Lord. Kayo Lord ang mag-empty Lord ng mind at ng mga puso Panginoon upang sabihin, punan niyo po ito Panginoon sa pamamagitan ng inyong salita. Dalangin din namin Panginoon na kayo po Lord ang magbigay Lord sa amin Lord ng instruction Panginoon sa mga gagawin po namin Lord itong darating na isang linggo Lord. Muli Panginoon, naway ang glorification Lord ay mapunta lamang sa iyo at hindi kung kanino Panginoon. Muli Panginoon, nagpapasalamat kami Panginoon sa kabutihan niyo. We pray din namin Panginoon yung aming mahal na Pastor Lord na sa Kapag Church Lord. Kayo Lord ang mag-ingat sa kanya Lord. Muli Lord, bigyan niyo siya ng wisdom sa Lord. Nagamit niyo siya Lord, mightily Lord. This is inyong gawain sa Tipolo Lord. Muli, nagpapasalamat kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so yung ating tema, no? Is understanding the will of God. No? Ito po yung very common na po sa ating lahat. Amen? Especially dun sa mga nag-undergo ng discipleship. No? Okay, understanding the will of God. Bakit ito yung ginamit nating tema? Sapagkat alam nga natin yung will ng Panginoon pero hindi po natin iintindihan kung ano talaga yung will. Alam natin, sinabi ng Diyos. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Halimbawa, sinabi ng Diyos, sumunod ka sa Kanya. Diba? Pero bakit ganun? Marami pa rin ibang Kristiyano hindi pa rin sumusunod. Kasi hindi nila naiintindihan what is the meaning of obey. Hindi nila na talagang alam yung ibig sabihin ng kalooban ng Diyos. Kaya ito po yung ating pag-aaralan. Okay. So we need to understand the will of God and His purpose, no? Maiisip natin, mga kapatid, kung bakit nung naligtas tayo, ay hindi pa tayo namamatay. Diba? Bakit? Kasi may purpose sa Panginoon. Kung ang plano lamang ng Diyos ay iligtas tayo, so alam ko po nalilinig niya ito eh. Kung ang plano ng Diyos ay iligtas lang tayo, dapat that time na tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay kukunin niya na. Bakit? Kasi nandito tayo sa word na ito, sinabi sa ating textus na sa first John, love not this world. Diba? Huwag natin mahalin sa sanlibutan ito sapagkat ito ay lilipas, passed away. Now, bakit hindi po tayo kinuha ng Diyos? Sapagkat may purpose siya. Ano yung purpose ng Panginoon? Diba? So, alam natin kung anong purpose ng Panginoon. Posible naman din natin alam. Amen? Amen. Amen. Alam ko kung marami pong mga mature, matatanda ng Kristiyano dito. Kaya hindi na po bago sa inyo to. Pero, i-refresh po natin. Okay? Pero, bago po natin puntahan yung pinaka-point dun sa text natin, dapat natin tandaan, no? Na we have two elements must be present in our lives. No? Kailangan nito natin kung dalawang elements kung sabay tayo nag-undergo ng discipleship. No? Aside from salvation, kailangan natin itong dalawang to. Una yung significance. This means that we must have a purpose in our life that is important enough for us. Kailangan natin na significance. After, aside from salvation, itong significance na to, at saka security, yan yung pangalawa. Yung security, this means that I must have the security of being loved and accepted by someone who is important. Okay, ito yung nade-develop mga kapatid, especially pag ikaw ay nag-undergo ng discipleship. Kaya nga po yung Matthew 28, verse 18 to 20, ano yung sinabi doon? All power is given unto me, Jesus said, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Ghost. Diba? Teaching them to observe whatsoever things I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yun yung binigay ng Diyos, teaching. No? Sinabi ng Diyos, iproklama niyo yung salita ng Diyos, ipangalap niyo. And then, after that, i-baptize.
After i-baptize, turuan. No? Kompleto recados na yung mga kapatid. No? At doon po na-develop ng significance sa security. Okay? Kaya nga po napakalaga ng discipleship. Kasi tingnan nyo bigyan ko kayo ng senaryo. Yung isang Kristiyano po, no? Siyempre, alam naman natin kung bakit tayo tinawag na Kristiyano, yung mga tumanggap kay Kristo. Pero hindi sila namumuhay Kristiyano. Tinatawag nila yung sarili ng Kristiyano, pero hindi sila namumuhay bilang Kristiyano. Yung yung problema. Okay, tingnan natin sa senaryo ito. Okay. Ano ba, may isang Kristiyano, hindi nag-undergo ng discipleship. Naka-encounter siya ngayon ng mga, yung maling turo, no? Yung mga hulaan, kumbaga. Ayan, sa baba lang po ng ating text, sumunod na yan sa 19, verse 19 ng 1 John chapter 2. Yung mga be aware doon sa mga nagtuturo ng mali, no? Ngayon, pag naka-encounter yung Kristiyano ngayon, nung false teacher, no? False prophet, no? False pastor, ganon. Ano yung pagka nag-open sila ng isang topic about the Bible, sa palagay nyo, yung naligtas, no? Yung Kristiyano hindi nag-undergo ng discipleship, nasasagot niya yung Kasi mahalaga po yan Bakit? Kasi sinabi ng sanlibutan, teaching them to observe everything I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. So, ibig sabihin si Kristo na sa ating puso na amen. Nang si Kristo na sa ating puso, kailangan tayo mismo, equip tayo mga kapatid, kaya yung sinabi sa 2 Timothy. Ano sinabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Tingnan nga natin, ano sinasabi ko? Very common verse po ito. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Tama? Pakalagay dyan? 2 Timothy 2:15. Okay. So, yun yung dapat natin gawin. Kailangan mag-equip tayo. Yan, sinasabi nga dito. Okay? So, yun yung dapat makita sa atin. No? Kailangan will train tayo, equip tayo sa Christian. Kasi paano po tayo makakapagbahagi individual kung hindi po tayo equip, hindi natin alam. At sinabi ng Diyos, di ba? Mag-soul winning kayo. Paano po tayo magbabagi o mag-soul winning kung di naman natin alam yung pinaka-pattern ng soul winning? Tama? So, dapat natin alamin yung mga bagay na yan. So, yun dapat taglayin ng isang Kristiyano after, aside sa salvation natin natanggap, kailangan magkaroon siya ng significance sa security. Okay? So, pupunta na po tayo dun sa ating, pinaka-point, dun sa ating text. Una, the instrument of His Word, Verse 15. Ano ba yung sinasabi ng Diyos na dapat natin? Yung the things of this world, love not this world, the things of this world. Huwag natin mahalis sa mga bagay na ito. Unang-una is yung wealth. Ang wealth ay binigay ng Diyos yan. Galing sa Diyos yan. Mabasa natin sa Proverbs chapter 3, verse 9. Yung abundance. Pag sinabing wealth, ito yung mga kayamanan, riches. Meron pa nga, health is wealth. Ang kalusugan ay kayamanan. Proverbs 3, chapter 9. Okay, so sinasabi dyan, honor the Lord with the substance and with the first fruits of all kinds of increase, Kailangan dun sa mga substance na binigay sa atin ng Diyos ay mag-glorify natin yung ating Panginoon sapagkat yan ay galing sa Kanya, especially kung tayo po yung mga Christians, dapat natin maintindihan yan. Ngayon, sinasabi ng Bible, yung wealth ginagamit din ng diablo, Kasi sa pasimula pa lang naman, alam naman natin na yung mga wealth na binigyan ng Diyos, yung kayamanan, lahat ng may value na bagay ay ginawa ng Diyos, ngunit ginagawa ng Diyos ngayon ng demonyo. Basahin sa 1 Timothy chapter 6, verse 10. Basahin natin doon. Especially money, 1 Timothy chapter 6, verse 10. Okay. So, sinasabi dito, for the love of money is the root of all evil, which was some covet after they have feared from the faith, and feared themselves with many sorrows. Okay, so yung money daw, ito yung minsan nagkakos ng mga kasamaan.
Which is totoo naman, no? May kita natin maraming tao na nagpapatayan because of money. Okay? So, ngayon titingnan natin yung pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano. Una, yung Kristiyano ay ginagamit niya yung pera, no? Yung source na galing sa Panginoon for the glorification ng ating Panginoon. Matthew 5:16, this is to glorify God. Tingnan natin. Yan po tingnan niyo po yung pagkakaiba. Kung nasaan po tayo dyan below. Pag sinabi sa 2 Corinthians 5:17, ano sinabi doon? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. Ibig sabihin tayo, Christian na tayo, we are new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Okay, ito po yan Sa salvation, hindi naman talaga totally nawala yung all things, no? Nandiyan pa rin yan. Bakit? Kasi nandito tayo sa flesh. Alam po natin yan, okay? Yung flesh natin, ang desire ng flesh natin ay gumawa again dun sa Holy Spirit. Yung Holy Spirit, yung new creature na binigay sa atin ng ating Panginoon, no? Nung birthday nung tinanggap natin siya. So, sa unbeliever naman, ginagamit niya yung wealth para sa sarili niyang kasiyahan. Okay? Matthew 5:16, tingnan natin kung ano sinabi ng Diyos yan. Sa Christian, dapat taglayin natin ito. Alam niyo ito, let your light so shine before men, di ba? Yan, let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. Paano po natin gagamitin yan para mag-glorify yung Panginoon? Ang pagtulong po sa kapwa, nakakapag-glorify ito sa Panginoon. Amen. So, hindi lamang tayo tumutulong a way na siguro pagbibigay ng mga payo, kung hindi siyempre yung material things, yun yung reality na tulong na tinitingnan ng tao Once na may binigay ka sa kanila, ay iniisip nila yan tulong. Tama? Amen. So yun dapat po ang intindi natin, hindi lamang po sa panalangin, kailangan din po nung material kasi sa Panginoon naman natin galing yan Nag-glorify po ang Panginoon dyan. Okay, meron pa nga sinabi sa, if I'm not mistaken sa James, sinabi doon, it is better to give than to receive, di ba? So yun yung mga dapat natin pakatandaan. Pangalawa, Mark 12:30, nasabi dyan. Mark chapter 12 verse 30. Okay.